Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 245 na FPJ's Batang Quiapo. Salubong sila dahil nga huli na ang lahat, naabutan sila ni Namulong. Kaya nung pagkita sa kanila, meron daladalang basuka si Mulong, pinasabugan agad sila. Buti nakailag sila. At syempre, dumaan nga sa likod sina Premo, di ba? Samantalang sina Mulong, sa harapan sila dumaan. Nagkasalisilan talaga sila. Nakikipagbarilan na rin tong si Amanda. Nagkahiwa-hiwalay sila, nahati na naman sila sa dalawang grupo. Napunta si Yoli kina Supremo, samantalang si Lucio napunta kina Eric, Hernan, saka kay Turco. Nagkahiwa-hiwalay sila. Ang dami nilang mga kalaban dahil alam naman natin, dumoble yung mga tauhan dahil nga dumating nga si Namulong, yung backup. Ayan ang dami nilang kalaban. Hindi lang kina Turco, maging kina Berting, kina Supremo, Yoli at kay Amanda. Yan sila naman yung kalaban ni Supremo, si Namulong. Wala na kayong takas, Supremo, dito na kayo mamamatay, sabi ni Mulong. Ayan na-corner na sila dito nagtatago na lang sila dito sa may palatada na makapal. Nasa gilid si Berting, tapos nasa harapan niya si Yoli. Si Yoli lang hindi bumabaril kasi nga hindi siya marunong humawak ng baril. Ayan pinatakbo na ni Supremo si Yoli, pinauna niya na at nangako naman siya na pangangalagaan niya si Yoli dahil nga labis nga ang pag-alala nga ni Lucio dahil nawalay nga, kaso na corner sila rito. Ayan tutulong si Yoli, kaya nung humarang siya ang nakita ng mga kalaban, dapat mababaril na nga sina Amanda sa si Supremo. Ang napuruhan si Yoli, nabaril siya sa may tiyan, tumumba siya agad. Ngayon gumawa ng paraan si Berting para makatakas sila. Kino-stage niya si Mulong, sige, kumilos kayo, barilin nyo kami, lumapit kayo, papatayin ko tong boss nyo. Sige, tinutukan niya ng baril, sabi ni Mulong, sige na, makinig kayo sa kanya, umatras kayo. Umatras silang lahat. Ngayon inihanda ni Berting yung granada, pinakawalan niya si Mulong, tapos sinagis niya ng granada para sumabog, para hindi na sila makalapit pa. Tapos nakalabas na sina Lucio, inaabangan sina Premo dahil nasa gitna sila. Laking bungad niya nang tuguan si Yoli, may tama sa tiyan. Anong nangyari, Supremo? Ano ba nangyari? Kala ko pangangalagaan mo siya. Bisa mo na, Toto, itakbo mo na ang sakyan. Isinakay na agad. Yoli, kaya mo bang umakyat? O kaya ko. Yoli, nandito na ako, dadalhin ka namin sa ospital ha. Yoli baby, nandito na ako. Sabi naman ni Amanda, hindi po pwede, Lucio, dahil kapag dinala natin si Yoli sa ospital, malalaman tayo ng mga tauhan ni Augustus. Mapupuntahan ka doon. Sabi naman ni Supremo, tama si Amanda. Lucio, sabi ni Berting, Lucio, may kakilala akong doktor. Tatawagin namin siya para papuntahin doon sa apartment na tinutuluyan natin kina Yoli. Doon siya gagamutin. Ngayon sabi ni Lucio, wala akong pakialam. Kailangan dalhin natin sa ospital si Yoli dahil doon lamang siya magagamot. Nag-recommend na sila ng kung ano-ano. Ngunit hindi nakikinig si Lucio dahil nga sabi niya, huwag kang bibitaw Yoli, huwag kang pipikit. Nandito ako, sabi ni Yoli. Maraming salamat Lucio. Please lang, huwag ka na magalit kina Premo. Kasi dito ko nalaman na totoong mga kaibigan sila. Sobrang saya ko nang makasama at makilala ko sila. Dahil hindi nila tayo pinabayaan. Masaya ako dahil nakasama natin sila. Naririnig siya ni Amanda. Kaya huwag ka na magalit sa kanila. Nakikiusap ako, sabi ni Lucio. Huwag ka na magsalita. Makakalala pa yan ang nararamdaman mo Lalo ka lang nahihirapan. Alam ko yun, sige na. Huwag ka na magsalita, sabi ni Lucio. Umiiyak na si Lucio, pati si Yoli, kakaawa naman. Ngayon pagbaba nila, malapit na nga sila nandito na sila sa apartment Yoli, huwag kang pipikit, Umakyat na si Turco. Tulungan na kita, Lucio. Buba ka dyan, Turco, buba. Tinulak niya si Turco. Ako na ang gagawa ng paraan kasi talagang nangangalo na si talagang 50-50 na, kagaw buhay na si Yoli. Ninakaw niya yung van, siya mismo mag-isa nag-drive. Sabi ni Supremo, sundan natin si Lucio. Ngayon sabi ni Lucio, kung makikinig ako sa inyo Supremo, wala mangyayari. Yoli, dadalhin kita sa ospital, bahala na kahit mahuli pa ako ni Augustus, poprotektahan kita. Sabi ni Yoli, Lucio, talagang hinang-hina na siya
Ang dami ng dugong nauubos sa kanya. Napuntahan niya to. Ang ginawa niya, kino-stage niya, sabi, doktor ka ba? Hindi ho. Nasaan ang doktor nyo? Yun po. Ikaw, doktor ka? Sabi mo, doktor ka? Oo, doktor ho ako. Kung ganun, gamutin mo yung asawa ko nandun sa may sasakyan. Naku, veterinarian po ako. Doktor po ako ng mga hayop, hindi po ako doktor ng mga tao. Doktor ka. Gagamutin mo ang asawa ko, opera mo siya, tatanggalin mo yung balang nakabaon sa loob ng tiyan niya. Pumunta kayo, lobas kayo, kunin yung asawa ko, buksan niyo yung sasakyan, bilis. Pinostage niya yung tatlo. Papasukin nyo. Pinostage niya dahil ano na eh, tuliro na si Lucio eh. Tinutukan niya na ng baril. Hiniga siya rito sa lamesa, sabi ng doktor. Wala ho kaming enough na kagamitan tungkol po sa pagpapa-opera. Kulang ho ang kagamitan namin. Dalang gamit po namin dito para sa hayop lang. Gumawa kayo ng paraan, bilisan nyo. Wala na, nangihina na si Yoli. Sabi niya, mahal na mahal kita, Lucio. Sabi ni Lucio, wag mo na sabihin niya, Yoli, wag ka magbibiro ng ganyan. Wala na. Nalagutan na nga talaga ng hininga si Yoli at talagang tuluyan nang natumba yung kamay niya. Umiiyak na si Lucio, hindi siya makapaniwala, parang panaginip lang sa sobrang bilis ng pangyayari. Ayaw niyang maniwala, gusto niyang magising sa katotohanan. Halos mabaliw-baliw na siya, halos makakapatay siya ng tao dahil nga may hawak siyang baril. Talagang humagulgul na ng pag-iyak dito si Lucio. Kakaawa lang mga kapamilya kasi 3 linggo pa lang ang nakalilipas mula nung namatay yung karakter ni Lobby po bilang si Mokang. Tapos ngayon naman, 'di ba, si Yoli, kakalungkot lang. Wala talagang happy ending. Ngayon ito naman nakita nila na nakaparada nga yung van na kinuha nga ni Lucio at sinundan nila. Pagbaba nila, sinilipan ni Hernan yung salamin. Wala sa loob. Pagpasok ni Turco, tinanong niya dun sa sekretary na meron ho bang pumasok ng pasyente dito? Opo, dun po sa loob, sa midulo. Pagpasok nila, wala nang buhay si Yoli. Ngayon si Lucio, nakaupo na lamang sa isang tabi na parang bata, nagmumukmuk, tahimik, hindi makausap. Nag-sign of the cross na lamang sina Amanda sa si Supremo. At lumapit siya sa doktor, sabi niya, paumanhin ho sa abala. Malapit ho kaming kaibigan ng namatay na pasyente. Kung maaari ho sana wag na ho ito makarating pa sa pulis, binayaran niya yung doktor para manahimik na. Kami na ho ang bahala sa katawan niya. Ngayon hanggang sa umuwi sila na apartment at wala talagang ingay na maririnig kay Lucio. Hindi mo siya makakausap. Tinanong siya nung nangangasiwa sa pasugalan. Sabi nung lalaki, kamusta ho si Ninang? Wala na. Duguan si Lucio, puro dugo ang damit niya. Hanggang sa pumasok na nga sila sa bahay ni Yoli at uminom agad siya ng gin. Sinundan siya ni Berting, sabi ni Berting, Lucio, yung katawan nga pala ni Yoli nasa ospital na. Kinausap ko na yung kakilala kong doktor at hinahanda na yung para sa katawan niya sa morgue. Lucio, huwag mo sanang sisihin si Supremo. Hindi nila kagustuhan to. Wala siyang kasalanan tungkol dito. Ang totoo niyan, hindi namin pinabayaan si Yoli. Kitang-kita ko ang pangyayari. Kung ganun, alam mo pala ang pangyayari, hindi mo siya niligtas. Lucio, mapapahamak kami kung nilabanan namin sinamulong. Maraming taon sinamulong. Na-corner kami. Alam mo ba kung anong ginawa ni Yoli? Gumawa siya ng paraan. Nagpakita siya. Binaril niya yung mga kalaban pero naunahan lang siya. Ginawa pa rin niya yun. Yung mission na yun para lang iligtas sa mga kasamahan niya. Sabi ni Berting, di ba? Kumbaga lumalabas na nagpakabayani si Yoli. Ginawa pa rin niya yung best niya kahit sa huling misyon. Ngayon sabi ni Lucio, hindi na magbabago isip ko, Berting. Talagang masama ang loob ko kay Premo. Wala na, tuloy na silang nagkasira. Samantala ito namang si Bubbles, hindi siya makatulog. Lahat na ng mga kasama niya sa selda tulog na. Lumabas siya, sinuot niya ang sombrero niya at naglakad siya. Binaybay niya yung kulungan ng mga lalaki. Sabi niya sa gwardiya, masabi ho, kakausapin ko po si Tanggol. Bakit? Gusto ko lang po siya makausap. Sige, maghintay ko dyan sa labas. Oy Tanggol, may naghanap siya sa labas, sabi ni Enteng. Sino daw ho? Basta, lumabas ka na lang. Tumayo na si Tanggol at hindi na siya makatulog. Ngayon, nagising nga tong si Teng. Sinundan niya ng lingon si Tanggol. Ngayon, nung paglabas si Tanggol, bumungad sa kanya si Bubbles pala sa di kalayuan. Talagang tanong na tanong siya ni Bubbles. Talagang titig na titig sa kanya. Samantala paglapit ni Tanggol, kino-question niya si Bubbles, sabi niya, anong ginagawa mo dito? Tanggol, gusto lang kita makausap, sabi ni Tanggol. Hindi mo ko maintindihan, Bubbles. Ngayon nakita ng mga alipores ni Bong. Sabi niya, Bong,
Tinan mo si Bubbles, kausap si Tanggol sa labas. Sabi naman ni Bubbles, Tanggol, huwag ka munang umalis. Nandito lang ako para kausapin ka. Para sabihin ko sa'yo na matayan din ako ng minamahal sa buhay. Yung dati kong boyfriend, nag-agaw buhay siya sa ospital nung ooperahan na siya. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay dahil nawalan din ako. Kaya kung meron man mas makakaintindi sa'yo sa pagkakataong ito, ako lang yun, Tanggol. Dahil parehas tayong nawalan ng minamahal sa buhay, kaya nauunawaan kita. Kung meron kang gustong makausap, o kaya ay mapagsabihan, o kung gusto mo huminga, nandito lang ako, sabi ni Bubbles. At nakita nga ni Tanggol yung sinseridad ni Bubbles sa kanya na talagang nauunawaan at naiintindihan yung kanyang nararamdaman. At dito na po nagtatapos ang Red Bean Recap para sa gabing ito, mga kapamilya. Bukas, pakatunghayan natin ang episode 246 sa araw ng Miyerkules. Dito lamang yan sa FPG's Batang Quiapo. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPG's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapamilya, and God bless us all.